Good morning mga kababayan. Ah, Nandito po tayo ngayon sa Banilad, Cebu City. So by the way mga kababayan, so magko-comment po tayo ngayon ganito sa Uniteam kung ano nangyari talaga sa Uniteam. So by the way mga kababayan, kung bago tayo magpatuloy, hihingin ko lang sa inyo ang iyong suporta mga kababayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, subscribe naman mga kababayan. Bilang suporta mo na rin sa akin yan mga kababayan. By the way mga kababayan, ito ang comment natin. Magko-comment tayo. Ang Uniteam talaga mga kababayan, wala na. Ang Uniteam ay nagmula sa Inday Sara. Ang Uniteam ay nagmula sa Inday Sara. Ngayon, paano sila magkapagsabi na ang grupong ito ay Uniteam? Diba? Wala naman si Inday Sara, wala na. So ito ang Uniteam ay watak-watak na. Kung sabihin nila ang Uniteam ay talagang hindi na ito totoo. Kasi ang Uniteam binubuo ng partido nila Duterte at ang Marcos administration. So ngayon wala nang Uniteam, wala na si Sara, so wala na ang Uniteam. Putol na. Ngayon talaga sila watak-watak na siguro ito sila. Kung dadalhin nila ang pangalang Uniteam, ito ay wala ng espiritu. Wala ng buhay. Saan mo gagamitin ang Uniteam? Na iniisa sa inyo. Inaisa sa inyo, walang nagkakagusto sa iyong grupo. Titingnan natin ang grupo ng Uniteam kung talagang mananalo ito sa eleksyon ngayong 2025. Titingnan natin kasi ang Uniteam yung noong unang mga eleksyon, ang kalaban noon sa noong eleksyon ngayon kumampi na sa Uniteam. Ngayon saan mo masasabi mo ba ang Uniteam ay sulit pa? Wala na. Ito ang binubuo, ito ay wala na talagang mangyari ang Uniteam. So ang talagang ngayong matitira, ito ang maisog na talaga, hindi na Uniteam. Maisog na ta. Titingnan mo, kahit ano pang mga allegation bahit hindi Sara, number 1 pa rin siya sa trust rating. Number 1 sa trust rating si Sara mga kababayan. Kaya ito ang ating susuportahan. Trust rating, kaya ito ang ating susuportahan mga kababayan. Walang bahid na korupsyon sa kanyang administrasyon. Walang bahid talaga mga kababayan, kasi ang mga tao dyan may political will talaga si Sara. Ito ay isa lamang ito. Ngayon mayroon ng lumalabas. Gumagawa daw ang administrasyon nito natapatan si Basti doon sa Davao. Paano mo matapatan si Basti na ang pagmahal ng taga Davao nandyan sa mga Duterte? Kasi kung ang administrasyon napunta sa ibang tao, bumabalik at bumabalik talaga ang mga krimen sa Davao. Kaya Duterte nga sila, kasi kapag lumalabas sila ng gabi, alam nila na safe talaga sila. Walang mangyayari sa kanila. Kasi kapag may mangyari sa kanila, ay talagang hahabul-habulin talaga. Hahabul-habulin kanila ng mga Duterte. Kaya ang mga Duterte mahal talaga ng taga Davao. Kahit 3 bilyon pa ibigay ninyo, talagang tatanggapin niya lahat ng taga Davao. Pero sa paraan ng eleksyon, siguro hindi mananalo manok ninyo. So kung 3 bilyon, saan nanggaling ang pera niya? Napakalaki yan mga kababayan, di ba? So parts na din yan ng corruption. Yun ang hindi tinatanaw ng Marcos administration. Kasi may pera ang gobyerno. Yung mga naghikaos sa hirap, binibigyan lang nila ng 59 kilo sa Kadiwa store, at pinipili lang ang bibigyan dyan mga kababayan. Kaya ang Uniteam talagang watak na sila. Wala na talagang pagbabago itong Uniteam. Punta na ito sa unit tayo.
Papunta na ito, mga kababayan. Yun at tain na niya. Papunta na ito sa Insumada. Papunta na ito sa Inodoro. Talaga ito ang totoo, mga kababayan, ang nangyayari. So papunta po tayo, mga kababayan, sa Ayala. So by the way, mga kababayan, so kaya sa ngayon pa lang, unit team, wala nang pag-asa. Ang aming agila ay lumilipad. Ang aming agila ay lumilipad na papunta na sa Maisog. At tinatanaw niya, nandoon siya sa Kawanangan, at tinatanaw niya sa ibaba kung sinong tao talaga ang may mga political interest. Kaya umalis siya. Paano pa mabuo ang unit? Wala na talaga. Wala na talaga, mga kababayan. Wala. Hindi na mabuo ang unity. Wala nang espiritu ang unity ngayon, mga kababayan. Kaya ngayon, ano pa ang ginagawa ninyo? Ang politiko ngayon, para ng agila rin. Tumatanaw na sila kung saan din sila papunta at lilipad. Sa ngayon ay bubuo pa rin sila kasi pera pa rin ang habol nila, mga kababayan. Funding pa rin ang habol nila ngayon sa administrasyon ito. Tingnan natin sa 2020. Tingnan natin sa 2020. Baka ang Maisog, marami nang tumitindig na sila ay Maisog din. Kabayan, di ba? Baka ang Maisog, ilan lang at tumitindig sa Maisog ngayon na politiko. Baka pagka 2028, si Inday ang nanalo, marami ng congressman na Maisog na tumitindig. Batay si Dayon Jr. Iimbestigahan na rin. Kulong si Dayon Jr. Kulong 30. Saan ang bilyon-bilyon na pera, patay si Dayon Jr. Patay talaga ito. Pagkatapos ng eleksyon, ng presidential eleksyon, si Dayon Jr. talaga, ito ay mananagot talaga. Imposible talaga, mga kababayan. Kasi itong ibang congressman, titindig at titindig na ito na sila ay member din na Maisog. Hindi lang sila nagsasalita kasi takot. Ngayon titindig at titindig na sila kasi member din sila ng Maisog. So mga kabayan, tinatawanan lang natin ngayon ang political ngayon sa ating bayan. Itala, pero ito ay totoo. Talaga ito ay totoo. Mangyayari talaga ito. So by the way, mga kabayan, hanggang dito na lang sa inyong suporta. God is good all the time. God is good. Sila. Maraming salamat sa inyong suporta, mga kababayan. Maraming salamat. Ito ay malaki ko talaga. Sana wag kayong magsawang sumuporta sa aking channel, mga kababayan. Sana wag kayong magsawang sumuporta sa aking channel. Magkaisa tayo, mga kababayan. Ang pagkakasya ay dito umuunlad ang ating bayan. Maraming salamat. Wishing your kanyang tanan.